Paskong Pasko na rin sa NAIA, hindi lang dahil sa dami ng mga pasahero, kundi dahil sa mga madamdaming reunion ng mga balikbayan at mga sumalubong sa nakaanak. Ang latest doon, live na tinututukan ni JP Soriano. JP. Vicky, mga kapuso, mag-aalas 7 na ng gabi pero makikita mo naman sa akin likuran, marami pa rin po tayo mga kababayang sumusundo sa mga kanilang mga kaanak na nagsisiuwian at pinakamarami po na nagsiuwian ngayon dito sa NAIA Terminals ay mga OFW at nakita nga natin kung paano nila naibisan yung kanilang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Christmas 2025. Naglululundag sa tuwa ang anak ng OFW na si Michelle nang makita siya ng anak na sundo sa NAIA Terminal 3. Ang akala kasi ng anak, ibang kaanak ang kanilang susunduin. Ang alam niya po, lola niya, yung darating. Kaya tinanong, where's ate? Masayang masaya talaga, priceless. Halos maghapong walang patit ang mga akapal, pagmamano, at iyakan. Nang muling makita ang mga anak, asawa at kapatid. Thank you, Lord. Ang mister ni Jennifer, 3 taon na sa Saudi Arabia at ilang beses nang naudlot ang pagbabalik bayan. Kaya Christmas miracle anya ang makapiling ang asawa. God is good. God will make a way. Kasi po, ngayon lang po namin sa makasama ng Christmas po. Titiisin mo yung nasa gitna ka ng disyerto para sa family, sa mga anak, na kailangan na lumayo. Number 1 dyan talaga, yung una-una sa Diyos lang ang pupuri po. Ayon sa New NAIA Infracorp o NNIC, inaasahang aabot ng mahigit 2.5 milyong pasahero ang darating at aalis sa NAIA Terminals 1, 2 at 3 simula nitong December 20 hanggang January 4 next year. Kahapon nga, December 22, umabot sa mahigit 100,000 ang dumating na pasahero. Mas marami yan kumpara sa parehong araw noong 2024. Tila himala rin ang sumulubong sa kanila sa labas dahil sa sistematiko ng daloy ng trapiko sa terminal base. Ang mga paalis namang pasahero, padadaliin ang pagpasok ng bagong electronic immigration gates at self-check-in kiosk. Nagdagdag na mga tauhan at pinalawig pa ang passenger assistance desk at pinalakas ang koordinasyon sa mga airline companies. Pero hindi pa rin dapat pakasiguro dahil marami pa rin namang inaasahang daragsa ayon sa Bureau of Immigration. Peak season ngayon, please give ample time when you go to the airport, especially for the departure. Just give at least 3 hours, and once you arrive at the airport, you go directly to the check-in counter, and right after proceed to the immigration. Doon na po kayo mag-aantay sa loob sa boarding gates. But even before going to the airport, please register sa e-travel po natin. Ang e-travel po, wala po yung bayad. At dagdag pong reminders, kagaya po na nabanggit ng opisyal na nagsasalita, ay sa ating mga kababayan na i-check nyo po sa inyong mga airline companies ang baggage restrictions, kabilang na po yung restriction pagdating po sa usapin ng power bank. At paalala po doon sa mga darating dito sa NAIA, huwag nyo pong tatangkilikin daw sana yung mga illegal transport services at kung kayo po ay may mga kaanak na pauwi pa lang, isabihin nyo silang dumiretso na agad at magpabook sa mga legitimate transport services na makikita naman agad pagdating nyo pa lang dito sa NAIA Terminals 1, 2 at 3. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.